Dear Kuya Melo, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Tawagin niyo na lang po akong Mia, isa po akong masugid ninyong tagapakinig. Lagi ko pong pinakikinggan ang mga kwento ng pag-ibig tuwing gabi, at ngayon, hindi ko akalaing ako naman ang magpapadala ng sarili kong kwento. Hindi ko alam kung matatawag niyo itong true love o isang kwentong dala ng tadhana, pero ang alam ko lang, hinding-hindi ko malilimutan ang lalaking minahal ko ng higit pa sa sarili ko. Ang lalaking hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa puso't isip ko. High school pa lang ako nang una ko siyang makita. Si Marco. Yung tipo ng lalaking tahimik lang, hindi masyadong palakibo, pero lagi mong mapapansin. Hindi dahil sa porma o gwapo siya, bagamat hindi ko rin maitatanggi yon, pero kasi may kakaiba sa kanya. May lalim ang mga mata niya at may lungkot na hindi ko maintindihan. Classmate ko siya sa English subject. Laging nasa likod. Hindi masyadong nakikisama. Ako naman tong aktibo, laging recite, laging involved sa mga activities. Hindi ko alam kung anong meron, pero parang hinihila ako ng presensya niya. Isang araw, tinapatan ko siya habang nagre-review kami sa library. Magtatanong lang sana ako, okay ka lang ba? Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa akin, at pagkatapos ng ilang segundo, tinanguan ako. Mula noon, parang unti-unti siyang naging bahagi ng routine ko. Sinusulyapan ko siya tuwing klase, minsan sinasabayan sa kantin, hanggang sa naging magkaibigan kami. At doon nagsimula ang lahat. Hindi ko agad inamin sa sarili ko na nahuhulog na ako sa kanya. Pero alam ko na, bawat ngiti niya, bawat mensaheng, ingat ka, kahit simpleng text lang, parang tinutunaw na ang puso ko. Ang problema, may girlfriend siya. Si Rika, isang transferee na maganda, tahimik, at parang perfect sa paningin ng lahat. Kaya pinili kong manahimik. Kaibigan lang ako. Tagapakinig. Tagasalo. Kasi tuwing may problema sila ni Rika, ako ang tinatakbuhan niya. Ako ang pinaglalabasan ng sama ng loob. Ako ang best friend na laging nariyan. At ako rin ang umiiyak tuwing gabi kasi alam kong hanggang dun lang ako. College life at ang muling pagkikita. Pagkatapos ng high school, nagkahiwalay kami ng landas. Ako'y sa Maynila nag-aral, siya na may sa probinsya. Hindi kami nag-usap, hindi rin nagparamdam. Hanggang sa makalipas ang 4 na taon, nakita ko siyang muli sa isang reunion. Parang walang nagbago. Nandun pa rin yung ngiti niya. Pero mas naging magaan ang pakiramdam ko, siguro kasi, sa tagal ng panahon, natanggap ko na ring wala kami. Pero sa gabing yon, habang lahat ay busy sa kwentuhan, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Sa'yo ko lang gustong magkwento. At doon ko nalaman ang lahat. Naghiwalay na pala sila ni Rika, matagal na. Nalaman kong ako raw ang iniisip niya noon pa. Ako ang gusto niyang kasama, pero natakot siyang masira ang pagkakaibigan namin. At nung nalaman niyang aalis ako papuntang Maynila, pinili na lang niyang wag ipilit. Kung may pagkakataon pa sana ngayon. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Lahat ng taon na tiniis ko, biglang parang binura ng mga salitang yon. Muli kaming nagkita, nag-usap, nagplano ng future. Sa unang pagkakataon, kami na. Walang hadlang, walang sikreto. Ang tagal kong hinintay ang sandaling yon, at sa wakas, dumating din. Pero gaya ng ibang kwento, hindi naging madali ang lahat. Nagtrabaho siya sa ibang bansa. 3 taon kami sa long-distance relationship. Hirap, lungkot, pagod sa trabaho, tampuhan, lahat yon pinasa namin. Pero kahit kailan, hindi namin binitawan ang isa't isa. Hanggang sa isang araw, may tawag akong natanggap mula sa nanay niya. Nasa ospital si Marco. Na-stroke siya sa trabaho. Bumagsak habang nagtatrabaho sa init ng araw. At mula noon, hindi na siya kagaya ng dati. Umuwi siya sa Pilipinas, halos hindi makalakad. Ang dating lalaking matikas, malakas, ngayon ay may kahinaan sa katawan. Marami ang nagsabi, sayang daw ako. Ang dami ko raw pwedeng makilala. Pero ang hindi nila alam, hindi lang katawan niya ang minahal ko. Puso niya. Kaluluwa niya. Buo niyang pagkatao. Pinakasalan ko si Marco noong 1 taon. At sa kabila ng lahat, ng hirap, ng lungkot, ng hindi perpektong katawan, masasabi kong ito ang pinakamasayang desisyon ng buhay ko. Lumipas ang taon, ikinasal kami, akala ko tapos na ang mga luha. Akala ko, iyon na ang simula ng isang payapa at masayang buhay mag-asawa. Pero hindi pala. Kasi minsan,
kahit buo ang pagmamahalan nyo, kung hindi buo ang katawan ng minamahal mo, may mga bagay ka pa rin kailangang pagdaanan. Si Marco, kahit masayahin, ay unti-unting nawalan ng sigla. Minsan, bigla na lang siyang tatahimik habang nasa upuan niya. Titingin sa labas. At sabay sasabihin, "Pasensya ka na, Mia. Hindi ko na maibibigay sa iyo ang buhay na dapat sa iyo." Masakit pakinggan. Kasi alam kong hindi niya sinasadya. Pero bilang asawa niya, pinilit kong ipaintindi na hindi lang katawan niya ang mahal ko. Mahal ko siya buo kahit hindi siya perpekto. Pero hindi madali. Totoong hindi madali. Minsan, magkasabay kaming iyak. Siya dahil sa panghihinayang, ako dahil sa pagod at takot. Pagod sa kakaisip kung paano kami makakaraos sa pang-araw-araw. Takot na baka isang araw, tuluyan na siyang kunin ng Diyos. Pero bawat gabi, bago kami matulog, magkahawak pa rin ang kamay namin. Nagdadasal. Hindi para sa himala, kundi para sa lakas ng loob. Lord, kung hindi niyo man kami pagalingin agad, bigyan niyo po kami ng pag-unawa sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng pag-asa. At doon ko napatunayang totoo ang sinasabi nilang ang tunay na pagmamahalan, hindi lang sa kilig. Nasa sakripisyo. Nasa pagtitiis. Nasa araw-araw na pagpili sa isa't isa. Dumating ang pagkakataong naisip naming sumubok muli. Pinayuhan kami ng doktor na may terapi sa Maynila na maaaring makatulong kay Marco. Hindi kami mayaman pero nag-ipon kami. Lahat ng ekstra ko sa trabaho, lahat ng konting na itatabi, nilaan ko para sa terapi niya. 6 na buwang biyahe papuntang Maynila, araw-araw halos, para lang sa physical therapy. Nakakapagod. Minsan uwi kaming basang-basa sa ulan. Pero, isang araw, habang tinutulungan ko siyang tumayo, bigla siyang bumitaw sa braso ko. At humakbang siyang mag-isa. Isang hakbang lang. Pero para sa akin, iyon ay parang tumakbo siya ng marathon. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pareho kaming umiiyak. Sabi ko sa'yo hindi kita iiwan, bulong ko sa kanya. At mula noon, unti-unti siyang bumalik sa dati. Hindi kasing lakas ng dati. Pero kaya na niyang maglakad. Kaya na niyang magluto. Kaya na naming sabayang maglakad sa palengke tuwing linggo. At higit sa lahat, bumalik ang liwanag sa mga mata niya. Ngayon, 2 taon na mula nang ikasal kami. May maliit kaming karinderya sa tapat ng barangay hall. Si Marco ang nagluluto, ako ang tagatanggap ng order. At tuwing tanghali, habang pinapasok ang order sa papel, bigla siyang ngingitian ako. Ako na ang pinakamapalad na lalaki. Tatawa lang ako. Pero sa puso ko, sinasabi ko rin. At ako na ang pinakamapalad na babae. Minsan, habang nakaupo kami sa labas ng karinderya, pinagmamasdan ang mga estudyanteng dumadaan, napapangiti kami. Kasi dati, kami rin yung mga estudyanteng may dalang kwaderno at pangarap. At ngayon, kahit maraming beses kaming nadapa, kahit halos mawalan na kami ng pag-asa, pinatunayan ng Diyos na may gantimpala para sa mga taong marunong maghintay, magpatawad, at magmahal ng totoo. Kuya Melo, matagal na naming pangarap ni Marco ang magkaroon ng anak. Simula pa lang noong nagkaayos kami, pinangarap na naming buuin ang sarili naming pamilya. Pero dahil na rin siguro sa mga pinagdaanan ng katawan niya, at sa edad naming hindi na rin ganoon kabata, hindi siya agad ibinigay sa amin. 1 taon matapos ang kasal namin, habang nagluluto siya ng paborito kong sinigang, bigla akong nahilo. Akala ko ay pagod lang, pero ilang araw na sunod-sunod akong nagsusuka. Kaya't pinilit niya akong magpa-check up. At doon nga, sinabi ng doktor buntis ako. Hindi ako agad nakapagsalita. Si Marco naman, tahimik lang. Pero kitang-kita sa mata niya ang luha. Ang mga mata niyang dati puno ng pangungulila at sakit, ngayon ay puno ng pag-asa at tuwa. Lumapit siya sa akin at mahigpit akong niyakap. Salamat, Mia, binigyan mo ako ng bagong dahilan para mabuhay. Hindi naging madali ang pagbubuntis ko. Dahil nasa edad ko at sa stress na dulot ng karinderya, kinailangan kong magpahinga. Si Marco, kahit may iniinda pa ring kahinaan, pinilit niyang pamunuan ang karinderya. Natuto siyang humawak ng pera, tumanggap ng order, at kahit hirap pa sa paglalakad, hindi siya tumigil. Para sa akin. Para sa anak namin. Araw-araw, dadalhan niya ako ng prutas. Magluluto siya ng mainit na sabaw. At gabi-gabi, ikukwento niya sa tiyan ko ang mga plano namin sa baby.
Tata, ikaw ang unang tatay na marunong magluto pero marunong ding mag-alaga ng nanay, sabi ko minsan habang hinihimas ang tiyan ko. At dumating na nga ang araw. Febrero 18. Alas 2 ng madaling araw. Bigla akong nakaramdam ng matinding pananakit. Agad akong isinugod sa ospital. Si Marco, kahit takot at nanginginig, sinamahan ako hanggang operating room. At pagkalipas ng ilang oras, lumabas si Baby Leia. Isang munting anghel. Malusog. Maputi. At may mga matang kasing lalim ng tatay niya. Hindi ko mapigilang mapaluha habang iniabot siya sa amin. Hindi ko alam kung paano ko mailalarawan ang saya. Yung tipong lahat ng sakit, lahat ng puyat, lahat ng pagod biglang nawawala. Sa isang ngiti lang ng anak mo. Habang yakap ko si Leia, humawak si Marco sa kamay ko at bumulong. Buong buo na ang mundo ko. Ngayon, 3 taon na si Leia. Masayahin, matalino at mapagmahal. Sa umaga, siya ang tagagising sa amin. Gising na po, Mama Mia. Gising na, Tata, sabay halik sa pisngi naming dalawa. Sa tanghali, siya ang tagatulong sa karinderya. Kahit hindi pa marunong magbilang ng buo, siya ang tagasabi ng thank you po sa mga bumibili. At sa gabi, habang nanonood kami ng telebisyon sa maliit naming sala, upo siya sa gitna namin at sabay sasabihin. Ang saya-saya ko po. Minsan hindi ko na rin alam kung anong ginawa ko para mapagkalooban ng ganitong biyaya. Hindi man kami mayaman pero buo ang pamilya namin. Hindi man kami perpekto pero puno ng pagmamahalan ang tahanan namin. Minsan, habang natutulog si Leia, titingin lang si Marco sa akin at sasabihin. Salamat, Mia, kasi hindi mo ako iniwan. At lagi kong isasagot, salamat, Marco, kasi hindi ka sumuko sa buhay natin. Kuya Melo, parang kailan lang nang buhat-buhat ko si Leia sa ospital, at ngayon, isa na siyang estudyante. Ang unang araw ng klase niya ang isa sa pinaka-nakakaiyak na sandali sa buhay ko. Suot niya ang puting blusa, asul na palda, at pink na backpack na punong-puno ng lapis, krayola, at baon. Tuwang-tuwa siya habang hawak ang kamay ng tatay Marco niya. Si Marco naman halos hindi mapakali sa kakakuha ng litrato. Ready ka na, anak? Tanong ko habang papasok na kami ng gate ng eskwelahan. Opo, Mama. Hindi po ako iyak ha, sabay ngiti niya. Pero ako ang hindi nakatiis. Ako ang naiyak. Kasi habang tinitingnan ko si Leia, naalala ko lahat ng pinagdaanan namin ni Marco. Yung panahong akala ko hindi na siya makakalakad. Yung mga gabing sabay kaming umiiyak sa takot. Yung mga dasal naming sana mabuo ang pamilya namin. At ngayon, heto na. Buo. Masaya. At may bagong simula. Hindi ko po inaasahan, pero dahil sa sipag at tiyaga naming mag-asawa sa maliit naming karinderya, at sa kwento ng pagbangon ni Marco, unti-unti kaming naging kilala sa barangay. Minsan isang gabi, lumapit sa amin si Kapitana. Mia, Marco, gusto sana naming imbitahan si Marco na magsalita sa seminar namin sa barangay hall. Tungkol sa second chances. Nagulat ako. Si Marco. Magsasalita. Tahimik lang si Marco noon pero pagkatapos ng ilang araw, tinanggap niya ang paanyaya. At sa araw ng seminar, habang nasa harap siya ng mga tao, mga estudyante, kabataan, nanay, tatay, senior citizens, narinig ko sa kanya ang pinakatotoo niyang boses. Sabi nila kapag nawalan ka ng lakas, tapos ka na. Pero natutunan ko hindi lang pala katawan ang panlaban sa buhay. Kundi ang puso. At pag may taong naniniwala pa rin sa'yo, kahit bagsak ka na, huwag mong sayangin yon. Dahil minsan, ang pagmamahal ng isang tao. Yon ang magpapatayo sa'yo ulit. Tumayo ang lahat at pumalakpak. At sa sandaling yon, nakita ko si Marco, hindi na lang bilang asawa ko, kundi bilang inspirasyon. Hindi na siya ang lalaking minsang na-stroke at halos sumuko. Siya na ang lalaking bumangon at ngayon, nagbibigay ng pag-asa sa iba. Pero gaya ng dati, hindi natatapos sa saya ang lahat. Nitong nakaraang buwan lang, tinamaan ng dengue si Leia. Mataas ang lagnat. Nagkasugat-sugat ang balat. Inabot kami ng 3 araw sa ospital. At sa bawat oras na nakikita ko siyang nanghihina, para akong binabalik sa lahat ng takot na naranasan ko noon. Si Marco, kahit nanginginig na naman sa kaba, pinilit tumayo, buhatin ang anak namin at alagaan siya. Hindi na namin iniinda ang gastos, ang pagod, basta mailigtas lang siya. At sa awa ng Diyos, gumaling si Leia. Nakauwi kami.
Muli kaming nabuo. Pero, alam naming hindi iyon ang huling pagsubok. Sapagkat ang buhay, hindi titigil sa pagbibigay ng hamon. Pero alam din namin, habang magkasama kaming tatlo, kakayanin naming lahat. Ngayon, plano naming palakihin pa ang karinderya. Gusto ni Marco magkaroon ng maliit na mini grocery sa tabi nito. Si Leia naman, gusto raw maging doktor ng tatay ko, balang araw. At ako. Wala na akong ibang hiling kundi manatili silang ligtas, masaya, at magkasama kaming tatlo hanggang sa pagtanda. Matapos ang pangalawang seminar at pagdalo ni Marco sa mga barangay talks tungkol sa second chances at recovery, unti-unti siyang nakilala sa aming lugar bilang inspirasyon. May mga lumalapit na sa kanya para humingi ng payo. May mga kabataan na dati tambay lang, ngayon ay tumutulong na sa karinderya. Hanggang isang araw, may lumapit sa amin na opisyal ng munisipyo. Iminungkahi niya na subukan naming magloan para mapalago ang negosyo. Medyo takot kami noong una. Baka hindi kayanin. Baka malugi. Pero sabi ni Marco, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Kaya sinubukan namin. At, hindi namin akalain, 1 taon lang ang lumipas, may sarili na kaming sari-sari store sa tabi ng karinderya. Mayelo, soft drinks, bigas, at kahit load. Si Marco ang tagaluto pa rin sa karinderya, ako ang nag-aasikaso ng tindahan, at si Leia siya ang tagasigaw ng promo. Libre po ng sabaw sa bawat ulam, sabay tawa. Si Leia ang munting guro. Ngayong 7 taong gulang na si Leia, nagsimula na siyang mag-grade 1. At gaya ng dati, siya pa rin yung batang masayahin, matalino, at palakaibigan. Isang araw, dumating siya galing school na may hawak-hawak na papel. Drawing ng pamilya namin. Tingnan niyo po, mama, tata. Family ko po to. Sa gitna ng papel, may stick figure na babae, ako raw yon, isang lalaki na may hawak na sandok, si Marco raw, at isang batang babaeng may bitbit na libro. Bakit may libro ka? Tanong ko. Gusto ko pong maging teacher, mama. Para matuto pa po yung ibang bata na tulad ko. Niyakap namin siya ng mahigpit. Hindi man namin siya mabigyan ng marangyang laruan o mamahaling gadgets, gusto naming iparana sa kanya ang pagmamahal na walang kapalit. Pero, sa likod ng ngiti, dumating na naman ang isang pagsubok. Nitong nakaraang buwan lang, bumalik ang panghihina ni Marco. Akala namin ay pagod lang, pero nang ipatingin sa doktor, sinabing may kaliitan na raw ang kanyang kidney function. Hindi pa naman malala, pero kailangan ng mas mahigpit na pag-iingat, tamang pagkain, sapat na pahinga, at regular na check-up. Hindi ko po sasabihin hindi ako natakot. Kasi totoo natakot ako. Lalo na ng isang gabi, habang natutulog si Marco, bigla siyang napabulong. Kapag dumating ang panahon na hindi na kita kayang alagaan. Pinutol ko agad ang sinasabi niya. Marco, kahit anong mangyari, ako ang mag-aalaga sa'yo. Ikaw ang tahanan ko. At kahit saan pa tayo dalhin ng tadhana, hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Umiyak siya ng tahimik. Hindi tulad ng dati na puno ng galit o sakit. Iyon ay luha ng taong marunong ng magpahinga, magtiwala, at magmahal ng totoo. Kuya Melo, may isang bagay akong hindi pa nasasabi kay Marco. Tuwing gabi, kapag natutulog na siya, si Leia at ako ay may lihim na usapan. Tinuturuan ko siyang magdasal. Pero hindi yung normal lang na, "Thank you Lord." Tinuturuan ko siya ng taimtim na panalangin. Leia, sabihin mo, "Lord, bantayan mo po si tata." Bigyan niyo pa po siya ng lakas para makasama kami ng matagal. At alam mo ba? Hindi siya pumapayag matulog hanggat hindi niya yon nasasabi. Minsan, akala mo maliit lang ang panalangin ng isang bata. Pero ako, naniniwala akong sa simpleng panalangin niya, pinipigil ng langit ang anumang gustong bumigay sa katawan ni Marco. Matapos malaman naming bumababa na ang kidney function ni Marco, mas naging maingat na kami. Lahat ng kinakain niya, iniingatan ko. Wala nang maalat, wala nang mamantika. Pati tubig, tinitimbang. Bawat araw ay parang tanong, okay pa ba siya? Hanggang kailan kaya? Hanggang sa isang umaga, habang naglalagay ako ng ulam sa karinderya, bigla siyang napaupo. Maputla ang mukha. Nanginginig. At halos mawalan ng malay. Agad ko siyang isinugod sa ospital. At doon na nga, sinabi ng doktor, stage 4 na ang kidney failure niya. Kailangan na raw niyang magdialysis. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Kasi kahit anong paghahanda mo, kahit ilang dasal ang ginagawa mo gabi-gabi,
wala ka pa ring sapat na lakas kapag mismong mahal mo ang kailangang harapin ang isang bagay na maaaring magbago ng buong buhay nyo. Umiiyak ako sa gilid ng ospital. Hindi ko mapigilang sisihin ang sarili ko. Baka kung mas maaga akong nakinig. Baka kung hindi ko siya pinayagang tumulong pa sa karinderya bakali. Pero lumapit si Marco, hawak ang kamay ko at sinabing, Mia, walang may kasalanan. At wala rin tayong sinukuan. Laban pa rin tayo, di ba? At doon ko na-realize kahit gaano kahirap ang sitwasyon, may mga taong mas pinipili pa ring lumaban. Dahil mahal nila ang buhay na meron sila. Dialysis at araw-araw na laban. Ngayon, 3 beses sa isang linggo si Marco kung sumasailalim sa dialysis. Nakakapagod. Nakakaubos. Hindi lang ng pera kundi ng lakas. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya nawawalan ng ngiti. Pag-uwi niya galing ospital, siya pa rin ang unang nagtatanong. May dumagdag bang suki sa karinderya? Masarap ba yung ginisang ampalaya mo, Mia? At si Leia. Habang pinupunasan ang pawis ng tatay niya, sasabihin niya. Laban lang po, tata. Ako po ang nurse niyo ngayon. At doon ko na lang uli maiiyak ang lahat. Kasi, kahit ang buhay namin ay punong-puno ng tanong, ng kaba, at ng hirap hindi pa rin nauubos ang pag-asa sa tahanan namin. Dumating ang puntong sinabi ng doktor, kung makakahanap tayo ng donor, maaari pa siyang sumailalim sa kidney transplant. Mas magiging magaan kaysa lifetime dialysis. Mas may posibilidad siyang makabawi ng sigla. Pero paano? Wala kaming sapat na pera. Ang transplant ay hindi basta-basta. At higit sa lahat, wala kaming kamag-anak na pwedeng mag-donate. Isang gabi, habang nagsusulat ako ng budget, biglang nagsalita si Leia. Mama, pwede po ba akong magbigay ng kidney kay tata? Napatawa ako sa gitna ng luha. Hindi pa pwede, anak. Bata ka pa. Pero yung pagmamahal mo, sapat na yun para gumaling si tata. Wala kaming malapit na kamag-anak na kayang mag-donate. Hanggang sa isang araw, may nag-text sa akin, isang dating suki sa karinderya. Hindi siya kaano-ano. Hindi rin siya malapit. Pero sabi niya, nabasa raw niya sa barangay newsletter ang tungkol kay Marco. At sabi niya, Ate Mia, kung kompatible po ang dugo at katawan ko, gusto ko pong subukang maging donor. Hindi ko po alam kung anong klaseng puso ang meron ang taong yon. Hindi siya mayaman. May pamilya rin siya. Pero sabi niya, si Kuya Marco po ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko sa buhay. Kung hindi dahil sa kwento niya, baka wala na ako ngayon. At sa kasalukuyan, isinasailalim sila sa tests. Wala pang kasiguraduhan. Pero may liwanag na. At para sa amin, sapat na yon para ipagpatuloy ang pag-asa. Habang lahat ng ito'y nangyayari, si Leia ay patuloy na lumalaking matalino at puno ng pangunawa. Nung isang araw, habang nagpapahinga si Marco, lumapit siya sa akin. Mama, kapag po malaki na ako, gusto ko pong gumawa ng libro. Kwento po ni tata at mama. Para po sa mga batang malungkot. Anong pamagat, tanong ko. Sabi niya, ang laban ng puso. Napangiti ako. Kasi, totoo nga hindi lakas, hindi pera, hindi koneksyon ang tunay na sandata sa buhay. Puso. Yun ang tunay na sandigan ng mga kagaya naming hindi sumusuko. Isang madaling araw, habang nagsasampay ako ng labahin, tumunog ang telepono. Galing ito sa ospital. Kinabahan agad ako. Nanginginig ang kamay kong sinagot ang tawag. Mia. Ito si Doktora. Ellen. Gusto ko lang sabihin. Pasado siya. Po, tanong ko. Compatible si M. Ramirez sa katawan ni Marco. Maari na po tayong mag-schedule ng transplant. Napaupo ako. Napaluha. Para akong binuhusan ng tubig na malamig. Hindi ako makapaniwala. Sa dami ng mga araw na puro tanong at takot ang bumabalot sa akin, heto na isang sagot na matagal naming ipinagdasal. Agad kong niyakap si Marco. Niyakap ko rin si Leia. Lumuha kami, pero sa wakas, hindi luha ng sakit kundi luha ng pag-asa. Dumating ang araw ng transplant. Parehong isinailalim si Marco at ang donor, si Kuya Jerome, sa matinding pagsusuri at preparasyon. Ramdam ko ang tensyon. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Pero wala akong ibang magawa kundi magdasal. Si Leia, sa kabila ng takot, ay umupo sa tabi ko at hawak-hawak ang rosaryong gawa lang sa sinulid.
Mama, hindi po tayo iiwan ni Lord, sabi niya. Basta po, wag tayong bibitaw. Tumagal ang operasyon ng halos 6 na oras. Bawat minutong lumilipas ay parang taon. Tinititigan ko lang ang orasan. Naghihintay. Nagdarasal. Hanggang sa lumabas ang doktor, umiti at sinabing, Mia, successful po ang operasyon. Si Marco ay ligtas. Ilang araw matapos ang operasyon, unti-unti nang nakakabangon si Marco. Mahina pa pero nakangiti. Iyak siya ng iyak sa tuwa. Totoo ba to, Mia? Gumising pa ako, tanong niya habang pinipilit igalaw ang kanyang kamay. Totoong totoo, sagot ko. Kasi hindi pa tapos ang kwento natin. Kasi mahal ka ng Diyos, mahal ka namin. Lumuha siya. Hinawakan ang kamay ni Leia na nooy tahimik lang na nakaupo. Anak, hindi ako bibitaw. Hindi ko kayo iiwan. Pagkaraan ng ilang araw, pinuntahan namin si Kuya Jerome sa kabilang kwarto. Hindi pa rin ako makapaniwala. Isang taong halos hindi namin kakilala, binigay ang isang bahagi ng katawan niya para sa asawa ko. Mia, Marco, hindi ako bayani, sabi niya. Ginawa ko lang to kasi minsan, ako rin ay nalugmok. At isa sa mga araw na yon, napanood ko kayong tatlo, masayang naghahatid ng pagkain sa barangay, nagtatawanan. Sabi ko sa sarili ko, kung may pagkakataon akong tumulong sa pamilyang yon, gagawin ko. Hindi ako makapagsalita. Ang luha ko'y walang patid. Ngayon Kuya Melo, ilang buwan na ang lumipas. Si Marco ay unti-unti nang bumabalik sa normal na pamumuhay. Hindi pa pwedeng mapagod pero kahit paunti-unti, nakakagalaw na siya. Nakatulong na rin ang barangay at ilang donors para sa maintenance meds niya. Bumalik na rin kami sa karinderya, hindi lang para magbenta, kundi para magbigay rin ng libreng pagkain sa ilang pasyente ng dialysis center tuwing Sabado. Sabi nga ni Marco, ito ang paraan natin para maipasa ang kabutihan. Si Leia naman, nag-umpisa ng magsulat ng kwento. Sa simpleng notebook, sinusulat niya ang laban ng puso, at pinipinta niya kami, si Mama, si Tata, at siya. Hindi ko pa rin alam kung saan hahantong ang buhay namin. Pero ngayon, isa lang ang sigurado ko, kung saan man kami dalhin ng panahon, basta't magkasama kami, kakayanin namin. Ako po si Mia at ito ang kwento namin. Kwento ng himala, pananampalataya at tunay na pag-ibig. Maraming salamat, Kuya Melo.